Isang boses ang bumasag sa nakabibinging katahimikan sa hapagkainan ng mga Monteverde. Excusez-moi, Monsieur Dubois, mais je crois que la traduction correcte est une opportunité sans précédent. Malinaw, matatag, at perpekto ang pagkakabigkas. Hindi iyon ang boses ng professional interpreter na katabi ng kanilang bisitang Frances. Hindi rin yun boses ng kanyang amang si Don Ricardo o ng kanyang inang si Doña Elvira. Napalingon si Janjan. Ang boses na yon, na puno ng kumpiyansa at pamilyar sa lengguwaheng ni sa panaginip, ay hindi niya pinag-aralan, ay nanggaling sa anino sa gilid ng silid. Nanggaling iyon kay Mariel, ang bago nilang katulong. Nakayuko ito ngayon, hawak pa rin ang pitsel ng tubig na kanina lang ay isinasalin sa kanyang baso. Ngunit huli na ang lahat. Nasabi na niya ang mga salitang iyon, ang mga salitang nagpatigil sa buong mundo ng mga Monteverde. Nanlaki ang mga mata ni Janjan. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga pisngi, hindi dahil sa hiya, kundi sa purong pagkabigla. Sino ang mag-aakala? Ang babaeng halos hindi mo mapapansin sa loob ng mansyon, na ang tanging alam niyang gawin ay yumuko at sumunod, ay may kakayahang itama ang isang interpreter sa harap ng isang napakahalagang business partner ng kanilang pamilya. Ang interpreter, isang lalaking nasa edad 40, ay namula hanggang sa kanyang mga tainga. Ang bisita nilang si Monsieur Dubois ay napangiti ng bahagya, isang nasamngiting tila nagsasabing, "Salamat." Ngunit ang ngiting iyon ay walang laban sa nagbabagang titig ni Doña Elvira. Nakita ni Janjan ang panginginig ng kamay ng kanyang ina sa ibabaw ng mesa. Ang mga mata nito parang mga punyal na nakatutok sa nakayukong si Mariel. Isang malalim na katahimikan ang muling bumalot sa kanila. Mas mabigat at mas nakakakaba kaysa kanina. Sa isip ni Janjan, bumalik ang isang eksena kaninang umaga lang. Naabutan niya ang kanyang ina na pinapagalitan si Mariel sa sala dahil sa isang maliit na alikabok na nakita nito sa ibabaw ng grand piano. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na gamitin mo ang tamang panlinis? May utak ka ba ha, babae? Sigaw ni Doña Elvira. At si Mariel? Tumangulang ito at yumuko. Sorry po, ma'am. Hindi na po mauulit. Walang emosyon. Walang pag-apela. Parang isang robot na tumatanggap lang ng utos. Ganon si Mariel. Isang buwan na itong nagtatrabaho sa kanila. Laging nakayuko, laging tahimik. Para siyang anino na gumagalaw sa bawat sulok ng mansyon, ginagawa ang kanyang trabaho ng walang kibo. Sa paningin ni Janjan, isa lang siya sa mga katulong. Hindi naiiba. Isang mukha sa karamihan. Pero ngayon, ang anino ay nagsalita. At hindi lang basta nagsalita. Nagsalita ito sa lengguwaheng Frances. Binawi ni Don Ricardo ang atensyon ng lahat. My apologies, Monsieur Dubois. Please, let's continue. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang buong hapunan ay natapos sa isang alanganing pakiramdam. Pagkatapos, habang paakyat si Janjan sa kanyang silid, narinig niya ang sigaw ng kanyang ina mula sa kusina. Hindi na niya kailangang hulaan kung sino ang pinapagalitan nito. Pero hindi na yon ang mahalaga para kay Janjan. Isang tanong ang umikot-ikot sa kanyang isipan. Sino si Mariel? Kinagabihan, hindi siya mapakali. Lumabas siya ng kanyang kwarto para kumuha ng maiinom. Habang pababa siya sa hagdan, may narinig siyang mahinang boses mula sa laundry area. Huminto siya. Sumilip. Nakatalikod si Mariel. May kausap sa cellphone. Yes, I understand. No, please don't worry about the payment. Ang mahalaga ay ang kalusugan mo. I already told you. I will handle everything. Okay? Mag-iingat ka palagi. I love you. Nanindig ang balahibo ni Janjan, hindi dahil sa mga salitang binitawan nito, kundi sa paraan ng pagkakasabi. Ang Tagalog sa huli ay malambing, ngunit ang mga naunang salita, ang Ingles nito ay perpekto. Walang bahid ng anumang punto.
Malinis, malinaw, at may tono na parang narinig na niya sa mga British royalty, sa mga palabas sa TV. Hindi ito ang Ingles ng isang call center agent. Ito ay Ingles ng isang taong lumaki at nabuhay sa ganoong uri ng lipunan. Isang katulong na kayang mag-Pranses at mag-Ingles na parang isang aristokrata. Something is wrong, very wrong. Ang simpleng pagtataka ay naging isang matinding kuryosidad. Kailangan niyang malaman ang sikreto ng babaeng ito. Hating gabi na. Hindi pa rin dalawin ng antok si Janjan. Ang imahe ni Mariel, ang nakayukong katulong sa umaga, ang matapang na tagapagtama sa gabi, ang eleganteng kausap sa telepono, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Bumaba siyang muli, nagbabaka sakaling makahanap ng alak sa bar ng kanyang ama. Ngunit sa kanyang pagdaan sa malawak na library ng mansyon, isang sinag ng ilaw mula sa ilalim ng pinto ang pumukaw sa kanyang pansin. Sino namang gising pa sa ganitong oras? Dahan-dahan siyang lumapit. Maingat niyang itinulak ng bahagya ang pinto. Sapat lang para makasilip ang isang mata niya. At doon, sa ilalim ng ilaw ng isang maliit na table lamp, nakaupo si Mariel. Hindi siya naglilinis. Nakasuot pa rin siya ng uniforme ng katulong, ngunit ang buhok niyang kanina'y nakapusod ng mahigpit. Ay nakalugay na ngayon sa kanyang mga balikat. May hawak siyang isang makapal at lumang libro. Mula sa kinatatayuan ni Janjan, hindi niya mabasa ang pamagat. Ngunit nakikita niya ang bawat galaw ng mga mata ni Mariel habang mabilis nitong binabasa ang bawat pahina. Ang kanyang mukha, iba ang itsura nito ngayon. Wala ang blangkong ekspresyon na lagi niyang nakikita. Sa halip, meron itong intensidad, konsentrasyon, at isang bakas ng kalungkutan na hindi niya maintindihan. Para siyang isang iskolar, isang prinsesa sa isang tore na nagbabasa ng mga kwento ng nakaraan. Napansin ni Janjan ang isa pang libro sa tabi nito. Mas malaki. At sa pabalat, malinaw na nakasulat sa gintong mga letra, Las Dinastías Perdidas de Europa. Espanyol. Nagbabasa siya ng libro tungkol sa mga nawawalang dinastiya ng Europa sa wikang Espanyol. Hindi na kinaya ni Janjan. Ang misteryo ay masyado nang malaki para itago. Itinulak niya ang pinto. Gumawa ito ng isang mahinang langit-ngit, ngunit sa katahimikan ng gabi, ito ay tunog ng isang kulog. Nag-angat ng tingin si Mariel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Sa sobrang pagkabigla, nabitawan niya ang librong hawak. Nahulog ito sa sahig na may malakas na kalabog. Naglakad si Janjan papasok. Hindi niya pinansin ang libro sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa mga mata ni Mariel. Mga matang ngayon ay hindi na blangko, kundi puno ng mga sikretong ayaw ipaalam. Huminto siya sa tapat ng mesa. Pinulot niya ang nahulog na libro. Binasa niya ang pamagat, History of the Aragonese Crown. Binalik niya ang kanyang tingin kay Mariel, na ngayon ay nakatayo na at nanginginig. English, French, Spanish, bulong ni Janjan, na parang inilalatag ang mga piraso ng isang puzzle. History books, royalty? Itinaas niya ang kanyang mga mata at sinalubong ang nagmamakaawang tingin ng dalaga. Sino ka ba talaga? Ang tanong ni Janjan ay parang isang malakas na dagundong sa loob ng tahimik na silidaklatan. Sino ka ba talaga? Bawat salita ay tumusok sa puso ni Mariel, kasabay ng pagbilis ng kabog nito. Ito na. Ito na ang sandaling pinakakinatatakutan niya sa loob ng 20 taon. Ang katapusan ng kanyang tahimik na buhay. Ang pagkabisto ng sikretong pilit nilang itinatago ni Lito. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Sa isang iglap, gusto niyang tumakbo. Gusto niyang magtago sa pinakamadilim na sulok kung saan walang sinuman ang makakakita sa kanya. Ngunit ang mga turo ni Lito ay bumalik sa kanyang isipan, malinaw na parang kristal. Sa oras ng panganib, ang isip ang una mong sandata. Huwag hahayaang talunin ng takot. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili.
Itinaas niya ang kanyang paningin at sinalubong ang mga matang mapanuri ni Janjan. Kailangan niyang maging kapani-paniwala. Ako po si Mariel Sir Janjan. Sagot niya. Sinikap na gawing simple at payak ang kanyang boses, kahit na sa loob-loob niya ay nagwawala na ang kanyang kaba. Isa po akong katulong dito sa bahay ninyo. Nakita niya ang pagkunot ng noo ni Janjan. Hindi ito kontento sa sagot niya. Huwag mo akong gawing tanga, Mariel. Narinig kita. Nakita kita. Ang isang katulong ay hindi nagsasalita ng Pranses at hindi nagbabasa ng libro tungkol sa kasaysayan ng Espanya sa kalaliman ng gabi. Pinalad lang po akong makapag-aral noon. Paliwanag niya, gamit ang kwentong ilang taon na nilang inihanda ni Lito para sa ganitong pagkakataon. May isang mabuting tao po na tumulong sa akin. Pinag-aral niya ako sa isang magandang eskwelahan, ngunit nagbago po ang lahat. Kinailangan kong huminto. Tinitigan siya ni Janjan. Sinusubok na basahin kung may katotohanan sa kanyang mga sinasabi. May bahid ng pag-aalinlangan sa mukha nito, ngunit sa huli ay tila tinanggap nito ang kanyang paliwanag. O marahil, napagod na lang itong ituloy pa ang usapan. Iligpit mo na yan, sabi na lang nito. Tumalikod at nagsimulang maglakad palabas ng library. At sa susunod, matulog ka sa tamang oras. Baka isipin pa ni Mama na pinapabayaan ka namin dito. Nakahinga ng maluwag si Mariel nang marinig niyang sumara ang pinto. Napasandal siya sa estante ng mga libro, nanginginig ang mga tuhod, nakalusot siya. Sa ngayon, ngunit alam niya, hindi pa ito tapos. Ang kuryosidad sa mga mata ni Janjan ay parang isang apoy na nagsisimula palang magliyab. At kailangan niya itong apulahin bago pa man masunog ang lahat ng kanyang itinatago. Kinabukasan, maaga siyang nagtungo sa hardin, sa lugar kung saan alam niyang nag-aalaga ng mga rosas si Lito. Ang matandang hardinero na sa mata ng lahat ay isa lang ordinaryong manggagawa, ang kanyang tanging pamilya at tagapagtanggol. Lito, tawag niya ng mahina. Lumingon ito at sa isang sulyap pa lang ay nabasa na nito ang pag-aalala sa kanyang mukha. Anong nangyari, kamahalan? Tanong nito. Ang boses ay puno ng paggalang na tanging silang dalawa lang ang nakakaalam. Ikinuwento niya ang nangyari sa library. Habang nagsasalita siya, nakikita niya ang pagtiim ng bagang ni Lito. Ang mga kamay nitong nag-aalaga sa mga halaman ay kumuyom. Sinabi ko na sa'yo na mag-ingat ka. Masyadong matalas ang mga mata ng binatang yan, sabi ni Lito. Hindi na tayo maaaring magtagal dito, Eloisa. Malapit na sila. Nararamdaman ko. Sino po, Lito? Sino ang malapit na? Hindi sumagot si Lito. Sa halip, hinawakan nito ang kanyang kamay. Basta't tandaan mo, ano man ang mangyari, huwag kang magtitiwala kahit kanino. Tanging sa akin lang. Ang mga salita ni Lito ay nagdulot ng kilabot sa kanyang puso. Ang tensyon sa mansyon ay lalo pang tumindi nang dumating ang isang bisita ni Doña Elvira ng hapong yon. Isang magandang babae na halos kasing edad ni Janjan. Nakabihis ito sa isang mamahaling damit at ang bawat kilos ay nagpapakita ng yaman at kapangyarihan. Janjan, iho, I want you to meet Beatrice. Masayang pagpapakilala ni Doña Elvira. Ang anak ng mga De Villa. You remember them, right? Ngumiti lang ng tipid si Janjan. Ngunit si Beatrice, tiningnan si Janjan mula ulo hanggang paa na may nanunuksong ng ngiti. Nang mapadako ang tingin nito sa kanya, naabala sa pagsisilbi ng merienda, ang ngiti ay napalitan ng pagtataray. Sino to, Tita Elvira? Bago? Tanong ni Beatrice. Ang boses ay matamis, ngunit may bahid ng lason. Oo, si Mariel. Huwag mo na siyang pansinin, sagot ni Doña Elvira. Ngunit tila may ibang plano si Beatrice. Habang inilalapag ni Mariel ang baso ng juice sa mesa, sinadya nitong ikilos ang kanyang kamay, dahilan para matabig ang baso at matapon ang laman nito sa puting-puti nitong bestida. Oh
my God! Look what you did! Sigaw ni Beatrice. Tumayo ito na parang nasusunugan. Stupid girl! Alam mo ba kung magkano itong damit na to? Baka katumbas na ng buong buhay mo. Yumuko si Mariel. Sorry po, ma'am. Hindi ko po sinasadya. Anong silbi ng sorry mo? Malilinis ba niya ng damit ko? Dinuro siya nito. Lumuhod ka. At punasan mo ang sapatos ko na natapunan mo rin. Napatigil si Mariel. Lumuhod? Sa harap ng babaeng ito, naramdaman niya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Isang tinig sa kanyang kaloob-looban ang sumisigaw na huwag niyang gagawin. Ang isang de Aragon ay hindi lumuluhod sa harap ng kahit sino. Ngunit isa pang tinig ang nagsabi sa kanya na siya si Mariel ang katulong at kailangan niyang gawin ito para maprotektahan ang kanyang sikreto. Nanginginig na akma siyang luluhod nang isang boses ang pumigil sa kanya. That's enough, Beatrice. Si Janjan. Nakatayo ito. Ang muka ay seryoso at malamig. Kumuha ito ng isang table napkin at inilahad kay Beatrice. Kaya mo nang punasan yan. Hindi mo kailangang mamirwisyo ng iba. Pagkatapos ay lumingon ito sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi na mapanuri, kundi malumanay. Mariel, samahan mo ako. May ipapagawa ako sa iyo na mas importante. Hinawakan ni Janjan ang kanyang braso at marahan siyang hinila palayo sa sala. Iniwan ang nanlalaking matang si Beatrice at ang hindi makapaniwalang si Doña Elvira. Hindi nagsalita si Mariel habang naglalakad sila sa pasilyo. Hindi rin siya binitiwan ni Janjan. Huminto lang sila nang makarating sa isang tahimik na bahagi ng mansyon, malayo sa mga mata ng lahat. Bumitaw si Janjan sa kanyang braso at humarap sa kanya. Akala ni Mariel ay may ipag-uutos ito o marahil ay tatanungin siyang muli. Ngunit wala itong sinabi. Tinitigan lang siya nito, isang tingin na puno ng kahulugan na hindi niya mabasa. Sa susunod, nagsalita ito sa wakas. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Huwag kang papayag na tapakan ka ng kahit sino. Napatingin si Mariel sa mga mata nito. Hindi mo bagay. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Mariel ang isang kakaibang pintig sa kanyang dibdib. Isang pintig na hindi dulot ng takot o kaba, kundi ng isang bagay na mas malalim at mas nakakagulo pa. Sa unang pagkakataon, may isang taong nakakita sa kanya, hindi bilang isang katulong, hindi bilang isang anino, kundi bilang isang tao na may halaga. At ang taong iyon ay si Janjan Monteverde, ang lalaking pinakadahilan kung bakit ang kanyang sikreto ay nasa bingit ng pagkakabunyag. Ang mga salitang sinabi ni Janjan kay Mariel ay nanatili sa kanyang isipan buong magdamag. Hindi mo bagay. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang simpleng pangungusap na yon ay nagdulot ng isang bagay sa loob niya. Isang bagay na higit pa sa kuryosidad, paghanga, proteksyon. Hindi niya matukoy. Ang alam niya lang, mula nang malaman niya ang mga kakayahan ni Mariel, hindi na niya ito matingnan bilang isang ordinaryong katulong. Ang misteryo ay lalo pang lumalim, ngunit ang misteryong iyon ay pansamantalang natabunan ng isang balitang yumanig sa buong mansyon ng mga Monteverde kinabukasan. Isang opisyal na sulat ang dumating, selyado ng isang kakaibang simbolo na hindi pamilyar kay Janjan. Galing ito sa embahada ng isang maliit, ngunit napakayamang bansa sa Europa, ang Kaharian ng Arandya. Nais daw ng isang mataas na delegasyon mula sa Arandya na bumisita at makipag-usap sa pamilya Monteverde. Nagliwanag ang mukha ni Doña Elvira na parang araw. Arandya. Ricardo, naririnig mo ba? Ang mga taga-Arandya mismo ang gustong makipagkita sa atin. Halos pasigaw na sabi nito sa kanyang asawa. This is it. Ito na ang pinakamalaking business deal ng buhay natin. Kailangang maging perpekto ang lahat. Agad na nagkaroon ng kaguluhan sa mansyon. Nag-utos si Doña Elvira na linisin ang bawat sulok, na maghanda ng pinakamasasarap na pagkain,
at na ang lahat ng katulong ay dapat kumilos na parang mga professional. Ang stress at tensyon ay ramdam na ramdam sa hangin. Para makaiwas sa gulo, lumabas si Janjan at nagtungo sa hardin. Doon, nakita niya si Lito, ang matandang hardinero, na abala sa pag-aalaga ng mga rosas, ngunit may kakaiba sa kilos nito. Maya-maya, isang convoy ng mga itim at makikintab na sasakyan ang pumasok sa malawak na gate ng kanilang mansyon. Ang bawat sasakyan ay may maliit na watawat, ang watawat ng Arandia. Napatingin si Lito sa mga sasakyan at sa isang iglap, nabitawan nito ang hawak na gunting. Nakita ni Janjan ang panginginig ng mga kamay ng matanda. Ang kulay sa mukha nito ay biglang nawala. Napalitan ng isang ekspresyon ng matinding takot at sakit. Para itong nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Bago pa man makalapit si Janjan para magtanong, mabilis na tumalikod si Lito at naglakad paalis. Nawala sa likod ng mga halaman. Lalong naguluhan si Janjan. Ano ang koneksyon ng matandang hardinero sa Arandia? Pagbalik niya sa loob, naroon na ang mga bisita. Nakaupo sila sa sala. Kaharap ang kanyang mga magulang. Ang mga ito ay nakasuot ng mga eleganteng itim na suit at may dalawang unipormadong bantay na nakatayo malapit sa pinto. Ngunit ang atensyon ng lahat ay nasa kanilang pinuno. Isang lalaking nasa edad 50, matangkad, at may matipunong pangangatawan. Ang buhok nito ay may mga guhit na ng pilak, ngunit hindi ito nakabawas sa kanyang kagwapuhan. May awtoridad sa kanyang tindig. Ngumiti ito sa kanyang mga magulang, isang ngiting magalang, ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata. I am General Valeriano, pagpapakilala nito, Regent and Representative of the Royal Kingdom of Arandia. Habang nag-uusap sila, hindi mapigilan ni Janjan na pagmasdan ang general. Tila hindi ito interesado sa mga ipinagmamalaking ari-arian sa kanilang sala. Ang mga mata nito ay gumagala. Sinusuri ang bawat sulok na para bang may isang bagay o isang tao itong hinahanap. Pumasok si Mariel. Dala-dala ang isang silver tray na may mga tasa ng tsaa. Gaya ng dati, nakayuko ito. Maingat ang bawat hakbang. Inilapag niya ang mga tasa sa mesa, isa-isa. Nang ilapag niya ang huling tasa sa harap ni General Valeriano, saglit na nagtama ang kanilang mga paningin. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng atensyon ni Mariel. Ang kanyang mga mata ay napako sa kamay ng general. Sa daliri nito, may suot itong isang malaking gintong sing-sing. At sa gitna ng sing-sing, nakaukit ang isang pamilyar na simbolo. Ang simbolo ng isang agila na may korona. Ang Royal Seal ng Arandia. Isang mahinang paghinga ang kumawala sa mga labi ni Mariel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagkamulat. At sa isang iglap ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Nanginginig, nabitawan niya ang silver tray. Crash! Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Sinira ang katahimikan. Mariel! Sigaw ni Doña Elvira, puno ng galit at hiya. Ngunit walang sino man ang nakapansin sa kanya. Ang lahat ng mga mata, kay Janjan, sa kanyang mga magulang, at sa buong delegasyon, ay nakatuon sa nanginginig na si Mariel. Lahat, maliban kay General Valeriano. Hindi ito nagulat, hindi ito nagalit. Sa halip, isang bahagyang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting nagsasabing, sa wakas. Dahan-dahan itong tumayo. Bawat kilos ay puno ng layunin. Nilapitan niya si Mariel, na ngayon ay parang isang estatwa na hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Ang buong mundo ay tila huminto para kay Janjan. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Huminto ang general sa harap ni Mariel. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. At sa harap ng naguguluhang pamilya Monteverde, ang makapangyarihang general mula sa kaharian ng Arandia ay dahan-dahang iniluhod ang isang tuhod sa sahig. Yumuko ito. At sa isang boses na malinaw, malakas,
At puno ng formalidad, nagsalita ito para marinig ng lahat. Kamahalan, Princess Maria Eloisa de Aragon, nahanap ka na namin. Oras na para umuwi. Ang mundo ni Mariel ay gumuho sa isang salita. Kamahalan. Narinig niya ang salitang yon nang paulit-ulit sa mga lihim na aralin nila ni Lito. Ngunit palagi itong parang isang kwento sa panaginip. Isang buhay na hindi para sa kanya. Ngayon, ang salitang yon ay totoo. At ito ay parang isang kadena na biglang ipinulupot sa kanyang kaluluwa. Ang mga sumunod na sandali ay malabo. Narinig niya ang gulat na tanong ni Don Ricardo. Narinig niya ang halos mabulol na boses ni Doña Elvira. Prinsesa? Si Mariel? Imposible. Ngunit ang tanging malinaw sa kanyang paningin ay ang mukha ni Janjan. Nakita niya ang pagkalito sa mga mata nito. Ang hindi makapaniwalang ekspresyon. Ang pagtatangkang intindihin ng lahat. Sa isang iglap, gusto niyang sabihin dito na hindi totoo ang lahat. Na isa lang itong malaking pagkakamali. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, si General Valeriano na ang kumilos. Tumayo ito at magalang na nagsalita sa mga Monteverde. I understand your confusion, but this is a matter of national security for Arandia. Kailangan na naming isama ang prinsesa. Parang isang ipo-ipo, ang lahat ay nangyari ng napakabilis. 2 babaeng nakauniforme ang lumapit sa kanya. Magalang ngunit matatag siyang inalalayan. Hindi na siya si Mariel na katulong. Isa na siyang mahalagang bagay na kailangang protektahan. Habang inilalabas siya ng mansyon, muli siyang napalingon kay Janjan. Nakatayo lang ito roon, hindi makagalaw. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa huling pagkakataon. Isang tingin na puno ng mga tanong na walang sagot. Dinala siya sa isang 5-star hotel sa Maynila. Sa pinakamalaking presidential suite. Ang silid ay mas malaki pa sa buong ibabang palapag ng mansyon ng mga Monteverde. May mga gintong gripo sa banyo, mga seda na kurtina, at isang kama na parang ulap sa lambot. Ngunit para kay Mariel, isa itong gintong hawla. Pinaliguan siya ng mga estrangherong katulong. Binihisan siya ng isang damit na yari sa pinakamahal na tela. Inayusan ng kanyang buhok. Ang bawat kilos nila ay magalang, ngunit malamig. Wala ang init at pag-aalala na nakikita niya kay Lito. Magpahinga na po kayo, kamahalan, sabi ng isa sa mga babae. Si General Valeriano ay makikipag-usap sa inyo mamaya. Nang maiwan siyang mag-isa, doon lang bumuhos ang kanyang mga luha. Napaupo siya sa gilid ng kama, niyakap ang kanyang mga tuhod. Hindi ito ang buhay na gusto niya. Ang gusto niya lang ay isang simpleng buhay, malayo sa gulo, kasama si Lito. Ang gusto niya lang. Bakit niya naiisip si Janjan? Bakit ang mukha nito ang huling nakita niya bago siya lamunin ng bagong mundo na ito? Samantala, sa mansyon ng mga Monteverde, ang pagkagulat ay napalitan ng ibang emosyon. Hindi ako makapaniwala, sabi ni Janjan. Pabalik-balik na naglalakad sa sala. Mariel, isang prinsesa? Paano? Bakit siya nagtatrabaho dito? Huwag mo nang isipin yan. Mabilis na sagot ni Doña Elvira. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang taong naguguluhan. Ito ay mukha ng isang taong nakakita ng isang hindi kapani-paniwalang oportunidad. Janjan, anak, this is our chance, sabi nito. Kumikinang ang mga mata. Isipin mo, isang prinsesa ang nagtrabaho sa atin. Koneksyon ito sa isang buong kaharian. Ito na ang pagkakataon ng pamilya natin. Napatigil si Janjan at tiningnan ng kanyang ina. Mama, hindi ba't kanina lang ay halos isumpa mo siya dahil sa nabasag na tasa? Ngayon, iniisip mo na agad kung paano siya pagkakakitaan? Watch your mouth, Janjan. I'm doing this for our family. Para rin sa'yo. Hindi na nakinig si Janjan. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at tumakbo palabas. Saan ka pupunta? Sigaw ng kanyang ina. Pupuntahan ko siya.
Minaneho niya ang kanyang sasakyan na parang walang bukas. Narating niya ang hotel sa loob lamang ng ilang minuto. Ngunit pagdating niya sa lobby, hinarang siya ng dalawang lalaking nakaitim na suit, ang mga bantay ng delegasyon. "I need to see Mariel," sabi niya. "I mean, Princess Eloisa." "I'm sorry, sir. The princess is not accepting any visitors." Malamig na sagot ng isa. "Kaibigan niya ako. Taga doon siya sa amin." Pagpupumilit ni Janjan. "Our orders are absolute. Walang pwedeng lumapit sa kamahalan para sa kanyang seguridad." Paulit-ulit siyang nagpumilit, ngunit para siyang bumubangga sa isang pader. Sa huli, wala siyang nagawa kundi umalis, dala ang isang mabigat na pakiramdam. Seguridad? O kinukulong nila si Mariel? May mali. May mali sa lahat ng ito. Sa loob ng hotel suite, pinuntahan na si Mariel ni General Valeriano. "Alam kong naguguluhan ka, kamahalan," sabi nito sa isang malumanay na boses na parang isang mapagmahal na tiyuhin. 20 taon kang namuhay sa kasinungalingan. Ang iyong mga magulang, ang hari at reyna, ay pinaslang ng mga traidor. Si Lito, ang tapat mong bantay, ay nagawa kang itakas. At ngayon, ligtas ka na. Ako ang mag-uuwi sa'yo sa iyong tahanan. Ang kwento nito ay perpekto, ngunit may isang bagay sa mga mata ng general na hindi nagustuhan ni Mariel. Nang makaalis ito, nag-isip siya ng paraan. Nakita niya ang isang telepono sa tabi ng kama. Nagdasal siya na sana ay hindi ito binabantayan. Nanginginig ang mga kamay na tinawagan niya ang numerong kabisado niya. Ang numero ni Lito. Sa pangatlong ring sumagot ito. "Lito!" Bulong niya, halos maiyak. "Kamahalan, ligtas ka ba? Anong ginagawa nila sa'yo?" Nag-aalalang tanong sa kabilang linya. "Ayos lang ako. Pero Lito, si General Valeriano." "Huwag!" Mabilis na putol ni Lito. "Huwag kang magtitiwala kahit kanino, Eloisa. Lalo na sa kanya. Makinig ka. Hindi siya ang taong inaakala mo. Magpanggap ka. Sumunod ka sa kanya. Pero huwag na huwag mong ibibigay ang iyong tiwala. Hahanap ako ng paraan. Hahanap ako ng paraan para makausap ka." Click. Pinatay na ni Lito ang tawag. Mas lalong ginulo ng mga salita ni Lito ang isipan ni Mariel. Kung hindi niya pwedeng pagkatiwalaan ng general, sino ang kakampi niya? Nang gabing iyon, pumasok muli si General Valeriano sa kanyang silid. May dala itong isang kahon na yari sa itim na velvet. Maingat niya itong binuksan sa harap ni Mariel. Sa loob, nakahimlay sa isang unan na seda, ay isang korona. Simple lang ito, ngunit kumikinang sa liwanag. Yari ito sa puting ginto at may iisang malaking diamante sa gitna. "Ang korona ng iyong ina, ang yumaong reyna," sabi ni Valeriano. Hinawakan niya ito at dahan-dahang itinaas. "At sa lalong madaling panahon, ito ay magiging sayo." Inilahad niya ito kay Mariel. "Ito ang iyong tadhana." Nag-aalangan. Iniangat ni Mariel ang kanyang kamay at hinawakan ang malamig na metal ng korona. Sa pagdampi ng kanyang mga daliri dito, isang hindi maipaliwanag na lamig ang gumapang sa kanyang buong katawan. Isang lamig na puno ng lungkot at panganib. Tumingin siya kay General Valeriano. Ang ngiti nito ay naroon pa rin. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, sa kislap ng kanyang mga mata, wala siyang nakitang katapatan. Ang nakita niya ay isang matinding ambisyon, isang kasakiman na nakakatakot. At sa sandaling iyon, alam na ni Mariel. Hindi siya iniligtas, siya ay binihag. Hindi matanggap ni Janjan ang nangyayari. Ang larawan ni Mariel na kinakaladkad palayo, ang malamig na pagtrato ng mga bantay, ang kakaibang pakiramdam na may mali. Lahat ng yun ay umikot sa kanyang isipan. Hindi siya pinapatulog, hindi na ito simpleng kuryosidad. May kung anong damdamin sa loob niya ang nasasaktan. Isang pakiramdam na kailangan niyang protektahan si Mariel mula sa mundong biglang humila sa kanya.
Hindi ako pwedeng tumunganga lang dito, sabi niya sa sarili. Kinabukasan, ginawa niya ang isang bagay na bihirang-bihira niyang gawin. Humingi siya ng tulong sa kanyang ama. Naabutan niya si Don Ricardo sa opisina nito sa bahay. Dad, kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa kaharian ng Aranja at tungkol kay General Valeriano. Napakunot ang noo ng kanyang ama. Janjan, bakit ka interesado dyan? Huwag mo nang guluhin ang issue. Isa itong delikadong bagay. Dad, please, gamitin niyo ang mga koneksyon niyo. May hindi tama sa nangyayari. Mariel, Eloisa, she looked scared. Nakita ni Don Ricardo ang determinasyon sa mga mata ng kanyang anak. Isang bagay na ngayon niya lang nakita. Bumuntong hininga ito at kinuha ang telepono. Sige, titingnan ko kung ano ang magagawa ko. Habang naghihintay, sinimulan ni Janjan ang sarili niyang investigasyon sa internet, ngunit limitado lang ang impormasyong nakalap niya. Ang Aranja ay isang bansang napakapribado. Ang alam lang ng publiko ay ang trahedya 20 taon na ang nakalipas. Isang madugong civil war na ikinamatay ng buong pamilyang hari. Pagkatapos noon, si General Valeriano, isang bayani di umano ng digmaan, ang namuno bilang rehente. Sa loob ng hotel, sinimulan na ni General Valeriano ang pag-iensayo kay Eloisa. Bilang reyna, kailangan mong malaman ang tamang pagkilos. Sabi nito habang tinuturuan siya kung paano yumukod ng may dignidad. Ang bawat tingin mo, ang bawat salita mo, ay may bigat. Ngunit ang mga turo nito ay hindi lang tungkol sa pagiging maharlika. Ito ay tungkol sa pagkontrol. Hindi ka maaaring makipag-usap sa kahit sinong hindi ko aprobado, sabi nito. Ito ay para sa iyong seguridad. Huwag mong pagkakatiwalaan ang mga alaala mo noong isa ka pang Mariel. Dagdag pa nito, sila ay mga kasinungalingan. Kami ang iyong katotohanan. Bawat araw, nararamdaman ni Eloisa na unti-unti siyang kinukulong sa isang kahon. Tinatangka ni Valeriano na burahin si Mariel at palitan ito ng isang prinsesang sunod-sunuran. Ngunit hindi niya hinayaang mangyari iyon. Nagpanggap siyang nakikinig. Nagpanggap siyang sumusunod. Ngunit sa kanyang isipan, inaalala niya ang bawat babala ni Lito. Samantala, nakatanggap ng tawag si Don Ricardo, isang matandang kaibigan, isang retiradong mamamahayag na dalubhasa sa international affairs. Nagkita sila ni Janjan sa isang tahimik na coffee shop. Aranja, sabi ng matandang lalaki, si Mang Celso. Misteryosong lugar. Ang opisyal na kwento, nagkaroon ng rebelyon. Ngunit ang mga usap-usapan noon sa mga kapwa ko journalist, iba. May nagsasabing hindi yun rebellion. Isa yung kudeta. Isang kudeta na pinlano mula sa loob mismo ng palasyo. Kudeta? Tanong ni Janjan. Oo, at si Valeriano? Isa lang siyang tenyente noon. Napakabilis ng kanyang pag-angat sa kapangyarihan matapos mamatay ang hari. Masyadong mabilis, masyadong perpekto. Ang mga impormasyong yon ay nagpatibay sa hinala ni Janjan. Sa kabilang dako, sinubukan ni Lito na tuparin ang kanyang pangako. Nagpanggap siyang isang delivery man para makalapit sa hotel. Ngunit ang seguridad ay napakahigpit. Bago pa man siya makarating sa service elevator, hinarang na siya ng mga bantay ni Valeriano. Sino ka? Anong kailangan mo dito? Magde-deliver lang po ng bulaklak para sa presidential suite. Ngunit isa sa mga bantay ay nakakilala sa kanya mula sa mansyon ng mga Monteverde. Ikaw yung hardinero, di ba? Hindi na nakasagot si Lito. Agad siyang sinunggaban ng dalawang lalaki. Dinala siya sa isang madilim na eskinita sa likod ng hotel. Anong binabalak mo ha? Matanda, sabi ng isa habang itinutulak siya sa pader. Sino ang nag-utos sa'yo? Wala kayong pakialam. Matapang na sagot ni Lito. Isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang sikmura. Dahilan para mapaluhod siya. Sinipa siya at pinagsusuntok.
Subukan mo pang lumapit sa prinsesa at hindi lang yan ang aabutin mo. Nang mga oras na yon, pabalik na si Janjan sa hotel, umaasang makahanap ng isa pang pagkakataon. Ngunit sa kanyang pagliko sa kanto, nakita niya ang kaguluhan. Nakita niya si Lito, duguan at hirap na tumayo, habang dalawang lalaki ang papalayo. Nakilala niya ang mga ito, ang mga bantay sa lobby. Mabilis niyang ipinarada ang kotse at tumakbo palapit kay Lito. Lito, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Sir Janjan, hirap na sabi ng matanda. Kailangan mong tulungan ng prinsesa. Nasa panganib siya. Bago pa man makasagot si Janjan, napansin niyang pabalik ang dalawang bantay. Tila may nakalimutan ng mga ito. Kailangan nilang makatakas. Halika, sabi ni Janjan. Ngunit nakita niyang hindi na makalakad ng maayos si Lito. Kailangan niya ng diversion. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Desperado, ngunit ito lang ang paraan. Tumakbo siya papunta sa harap ng hotel. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay sumigaw ng malakas. Sunog! May sunog! Nagkagulo ang mga tao sa lobby. Narinig niya ang tunog ng fire alarm. Ang mga bantay na humahabol sa kanila ay nataranta at napilitang bumalik sa kanilang pwesto. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na inakay ni Janjan si Lito papunta sa kanyang sasakyan. Pinasibad niya ito palayo bago pa man may makapansin sa kanila. Itinago niya si Lito sa isang maliit na apartment na pag-aari ng kanyang kaibigan. Ginamot niya ang mga sugat nito. Salamat, iho, sabi ni Lito. Humihinga ng malalim. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Sino ka ba talaga, Lito? Bakit nila ginawa to sa'yo? Tanong ni Janjan. Tinitigan siya ng matanda. Mga matang puno ng sakit at katapatan. Dahan-dahan, may kinuha ito mula sa isang lihim na bulsa sa loob ng kanyang damit. Isang luma at kinakalawang na susi. Inabot niya ito kay Janjan. Wala na tayong oras, sabi ni Lito. Ang bawat salita ay may bigat. Sa lumang simbahan sa tabi ng mansyon, ang simbahan na inabandona na. Napatingin si Janjan. Ang lugar na yon ay kinatatakutan niya noong bata pa siya. Sa likod ng altar, may isang maliit na pinto. Gamitin mo ang susing yan. Sa loob, hanapin mo ang isang kahon na may selyo ng agila. Hinawakan ni Lito ang braso ni Janjan. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Nandoon ang katotohanan. Nandoon ang totoong kwento sa likod ng kasinungalingan ni Valeriano. Nandoon ang tanging bagay na makapagliligtas kay Eloisa. Bawat araw na lumilipas, pakiramdam ni Eloisa ay lalong humihigpit ang mga tanikala sa kanyang paligid. Si General Valeriano ay hindi na nag-atubiling ipakita ang tunay nitong kulay. Ang malumanay na boses ay napalitan na ng mga utos. Ang mapagkunwaring ngiti ay naging isang malamig na maskara ng kapangyarihan. Bukas, haharap ka sa media, sabi nito sa kanya isang gabi. Ipapahayag natin sa buong mundo ang iyong pagbabalik. Ang kwento ay simple. Ikaw ang himalang nakaligtas at ako ang tapat na lingkod na nagligtas sa kaharian. Naramdaman ni Eloisa ang pagkasuklam, kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Kailangan niyang makahanap ng paraan. Kailangan niyang makapagpadala ng mensahe. Kinabukasan, sa press conference, napapaligiran siya ng mga kamera at nagkikislapang mga ilaw. Nakaupo si Valeriano sa kanyang tabi, parang isang agila na nagbabantay sa kanyang bihag. Isang reporter ang nagtanong, Your Highness, ngayong babalik na kayo sa Arandia. Ano po ang pinaka-namimiss ninyo sa buhay ninyo dito sa Pilipinas? Ito na ang kanyang pagkakataon. Ngumiti siya. Isang matamis ngunit malungkot na ngiti. Sumagot siya sa wikang Ingles para maintindihan ng lahat. I will miss the quiet life, sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. I will deeply miss the garden where I grew up, where the white roses bloom beside the old church. Alam niya, umaasa siya. Si Janjan lang ang makakaintindi ng ibig niyang sabihin.
ang hardin kung saan niya laging nakikita si Lito, at ang lumang simbahan sa tabi nito. Sa apartment kung saan nagpapagaling si Lito, sabay nilang pinapanood ni Janjan ang press conference sa telebisyon. Nang marinig ni Janjan ang mga salita ni Eloisa, napatingin siya kay Lito. Ang lumang simbahan, sabay nilang sabi. Ipinapaalala niya sa atin ang tungkol sa kahon, sabi ni Lito. Kailangan mo nang pumunta doon, Janjan. Ngayon na. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Janjan. Habang ang atensyon ng lahat ay nasa press conference, minaneho niya ang kanyang sasakyan pabalik sa mansyon. Ngunit hindi siya pumasok sa loob. Dumiretso siya sa likod, sa landas na patungo sa abandonadong simbahan. Ang lugar ay nakakatakot. Kinakalawang na ang mga rehas at ang mga pader ay puno na ng mga baging. Ang hangin ay amoy lupa at lumot. Ginamit niya ang flashlight ng kanyang cellphone para makita ang daan. Sa loob, ang lahat ay nababalot ng alikabok at sapot ng gagamba. Nagkalat ang mga sirang upuan. Naglakad siya patungo sa altar. Sa likod nito, gaya ng sinabi ni Lito, may isang maliit at halos hindi mapansing pinto na gawa sa kahoy. Nanginginig ang mga kamay na isinuksok niya ang lumang susi sa seradura. Gumana ito. Sa isang mahinang langit-ngit, bumukas ang pinto. Sa loob ay isang maliit na silid. At sa gitna, sa ibabaw ng isang lumang mesa, ay isang kahon na yari sa maitim na kahoy. At sa takip nito, nakaukit ang selyo ng agila. Dahan-dahan, itinaas niya ang takip. Sa loob, may dalawang bagay. Ang una ay isang leather-bound journal. Binuksan niya ito. Ang sulat kamay ay lumana, ngunit malinaw pa ring basahin. Ito ang tala-arawan ni Lito. Sinimulan niyang basahin. Ang bawat salita ay parang isang patalim na tumatarok sa kanyang puso. Nakasulat doon ang lahat, ang masayang buhay sa palasyo, ang pagmamahal ng hari at reyna sa kanilang nag-iisang anak, si Eloisa, at ang gabi ng kataksilan. Binasa niya ang detalyadong salaysay ni Lito tungkol sa gabi ng kudeta. Hindi yun isang rebelyon, isang masaker iyon. Ang mga bantay na pinagkakatiwalaan ng hari ay biglang bumaliktad at ang namumuno sa kanila, ang pangalan ay nakasulat ng malinaw, Teniente Valeriano. Si Valeriano mismo ang pumatay sa hari at reyna. Si Lito, na nasugatan, ay nagawang itakas ang sanggol na si Eloisa. Dinala ito sa Pilipinas kung saan siya nagtago sa loob ng 20 taon. Pinalaki ang prinsesa bilang isang simpleng babae para protektahan ito. Si Valeriano ay hindi isang bayani, isa siyang berdugo. Ngunit may isa pang bagay sa loob ng kahon, isang sulat na nakaselyo. Binuksan niya ito. Sulat kamay ito ng hari ng Aranja. Ang huling liham niya, isinulat ilang oras bago siya mamatay, noong nalaman niyang may magtataksil sa kanya. Sa sino mang makakabasa nito, si Valeriano ay isang ahas. Ang kanyang ambisyon ay walang hangganan. Huwag kayong magtitiwala sa kanya. Ang aking anak, ang aking Eloisa ay ang tanging pag-asa ng Aranja. Protektahan na ninyo siya. Napaupo si Janjan sa sahig. Ang bigat ng katotohanan ay parang isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Hindi lang basta panganib ang kinalalagyan ni Eloisa. Nasa kamay siya ng mismong taong pumatay sa kanyang mga magulang. Samantala, sa hotel, tapos na ang press conference, naglalakad si Eloisa pabalik sa kanyang suite, kasama ang 2 bantay. Sa kanyang pagdaan sa silid ni General Valeriano, narinig niyang may kausap ito sa telepono. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Oo, naging maayos ang lahat, sabi ng general. Kapag nakabalik na kami sa Aranja at naikasal na siya sa akin, magiging ganap na ang aking kapangyarihan. Oo, syempre. Bago tayo umalis, siguraduhin ninyong matahimik na ang lahat. Walang dapat maiwang bakas. Lalo na yung hardinero at yung pakialamerong anak ng mga Monteverde. Dispose of them cleanly. Napatakip si Eloisa sa kanyang bibig para pigilan ang isang sigaw. Ang kanyang pinakamasamang hinala ay totoo. Papapatayin nila si Lito.
At papapatayin nila si Janjan. Dahan-dahan siyang umatras, nanginginig sa takot. Kailangan niyang makatakas. Kailangan niyang bigyan sila ng babala. Ngunit sa kanyang pag-atras, nasagi niya ang isang plorera sa pasilyo. Crash! Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Biglang bumukas ang pinto ng silid ni Valeriano. Nagkatinginan sila. Nakita ng general ang takot at pagkagulat sa mga mata ni Eloisa. Nakita niya na narinig nito ang lahat. Ang maskara ng kabaitan ay tuluyan ng nahulog. Ang ngiti sa mukha nito ay nawala. Napalitan ng isang malamig at nakakakilabot na ekspresyon. Mukhang may mga narinig ka na hindi mo dapat marinig, kamahalan. Dahan-dahan itong naglakad palapit sa kanya. Sa likod nito, sa ibabaw ng kanyang mesa, nakabukas ang isang laptop at sa screen, nakita ni Eloisa ang isang live feed mula sa isang hidden camera. Isang live feed ng isang madilim na silid sa loob ng isang abandonadong simbahan. At sa gitna ng silid, nakaupo sa sahig, hawak ang isang journal. Ay si Janjan. Ngumisi si General Valeriano, isang ngising demonyo. Mukhang may mga dapat tayong pag-usapan. Ang nanggisi ni General Valeriano ay parang isang lason na gumapang sa buong sistema ni Janjan, kahit na hindi siya mismo ang nakakita nito. Ang tanging nakikita niya ay ang katotohanan sa kanyang mga kamay, isang katotohanang napakabigat at napakadilim. Si Mariel, hindi si Eloisa, ay natulala sa screen ng laptop. Si Janjan, nandoon siya. At alam ni Valeriano na huli na sila. Anong ibig sabihin nito? Nanginginig niyang tanong. Ang ibig sabihin niyan, kamahalan. Sagot ni Valeriano, ang boses ay kalmado, ngunit puno ng pagbabanta. Ay hawak ko sa aking mga kamay ang buhay ng lahat ng taong mahalaga sa iyo. Ipinakita nito sa kanya ang isa pang video sa cellphone nito. Isang maikling clip ni Lito, nakatali sa isang upuan sa isang bodega. May takip ang bibig at mga pasa sa muka. Ang matandang hardinero at ang binatang nagmamarunong, sabi ni Valeriano. Isang tawag ko lang, Eloisa. Isang salita lang. At pareho silang mawawala na parang bula. Walang makakaalam. Walang makakahanap. Naramdaman ni Eloisa ang panlalamig na bumalot sa kanyang buong katawan. Ito ay isang ultimatum, isang bitag na walang labasan. Ang kanyang kalayaan kapalit ng buhay nila. Anong gusto mo? Halos pabulong niyang tanong, ang luhay ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Simple lang, sagot ng general. Lumapit ito at hinaplos ang kanyang pisngi. Umiwas siya, nandidiri. Maging mabuti kang prinsesa. Sundin mo ang lahat ng sasabihin ko. Ngumiti ka sa harap ng kamera. Pakasalan mo ako pagdating natin sa Arandia. At ang pinakamahalaga sa lahat, kalimutan mo na ang nakaraan mo. Kalimutan mo na si Lito. At kalimutan mo na ang lalaking yan. Itinuro nito ang laptop kung saan kitang-kita pa rin si Janjan, na ngayon ay tumatayo na, hawak ang journal at ang sulat, handa nang umalis. Tawagan mo siya, utos ni Valeriano. Now. Kinuha ng isang bantay ang cellphone ni Eloisa at idinial ang numero ni Janjan. Naka-loudspeaker. Bawat segundo ng paghihintay ay parang isang paglalakbay sa impyerno. Sa loob ng simbahan, naririnig ni Janjan ang pagring ng kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan ni Mariel sa screen. Isang ngingiti ng pag-asa ang sumilay sa kanyang labi. Tumawag siya. Mariel, sagot niya, puno ng pag-aalala. Nasaan ka? Ayos ka lang ba? Nalaman ko na ang lahat. Kailangan mong, wag mo na akong tawaging Mariel. Ang boses sa kabilang linya ay malamig. Walang emosyon. Hindi ito ang Mariel na nakilala niya. Napatigil si Janjan. Ano? Ang pangalan ko ay Princess Eloisa de Aragon. Patuloy ng boses. Ang babaeng kinilala mo bilang Mariel ay hindi na umiiral. Isa lang yung pagkakamali. Isang papel na ginampanan ko para mabuhay. Anong sinasabi mo?
Naguguluhang tanong ni Janjan. Hindi totoo yan. Alam kong natatakot ka lang. Natatakot? Isang mapaklang tawa ang narinig niya. Bakit ako matatakot? Ngayon ko pa nga lang nahanap ang tunay kong lugar. Isang prinsesa. Isang reyna. Ito ang mundo ko, Janjan. Isang mundo kung saan ang isang tulad mo ay hindi nababagay. Bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Janjan. Mas masakit pa sa mga suntok na tinamo ni Lito. Isa kang prinsesa. Ako, isang hamak na sibilyan. Ulit ni Janjan sa mga salita ni Eloisa, hindi makapaniwala. Ito ba talaga ang iniisip mo? Oo, mabilis na sagot mula sa kabilang linya. Ang relasyon natin, kung ano man ang tawag mo doon, ay isang pagkakamali. Kaya pakiusap, huwag mo na akong guluhin. Huwag mo na akong hahanapin pa. Click. Nawala ang linya. Nabitawan ni Janjan ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa sementadong sahig. Ang journal, ang sulat, ang katotohanan. Para saan pa ang lahat ng ito? Ang babaeng gusto niyang iligtas. Ayaw palang magpaligtas. Pinili na niya ang korona. Pinili na niya ang kapangyarihan at tinalikuran na niya siya. Isang matinding sakit ang gumuhit sa kanyang puso. Isang sakit na ngayon niya lang naramdaman. Ang sakit ng pagiging wala. Ang sakit ng pagiging binaliwala. Sa hotel, ibinaba ni Eloisa ang telepono. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Bawat salitang binitawan niya ay parang isang punyal na isinaksak niya hindi lang sa puso ni Janjan, kundi pati na rin sa sarili niya. Napatingin siya kay Valeriano. May isang ngingiti ng tagumpay sa mukha nito. Magaling, sabi nito. Napakagaling na pag-arte, kamahalan. Pagbalik ni Janjan sa mansyon, isa siyang bagong tao. Ang determinasyon ay napalitan ng kawalan ng pag-asa. Ang pag-aalala ay naging galit. Dumiretso siya sa bar ng kanyang ama at nagsali ng isang basong puno ng alak. Ininuman niya ito ng isang lagukan at isa pa. At isa pa. Nakita siya ni Doña Elvira. Janjan, ano yan? Ang aga-aga, naglalasing ka. Bakit ma? Para mag-celebrate. Mapakla niyang sagot. Hindi ba't ito ang gusto niyo? Ang maging konektado sa mga maharlika? Ayan na, nakuha na natin. Pero ang anak niyo, iniwan sa ere. Ano bang sinasabi mo? Iyon pala ang totoong kulay niya, ma. Isang manggagamit. Ginamit niya lang ako. Ginamit niya lang tayo. At ngayong nasa kanya na ang lahat, tinapunan niya ako na parang basura. Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig na puno ng pait. Gusto niyang maniwala sa mga yon. Mas madaling isipin na niloko siya kaysa isipin na isinuko niya ang laban. Kinabukasan ang araw ng pag-alis ng delegasyon, si Janjan, sa kabila ng matinding hangover at bigat ng puso, ay nagmaneho papunta sa airport. Hindi niya alam kung bakit. Siguro para sa isang huling sulyap, siguro para patunayan sa sarili niyang totoo ang lahat. Mula sa malayo, sa viewing deck, nakita niya sila. Si Eloisa, nakasuot ng isang napakagandang puting damit. Naglalakad siya sa tabi ni General Valeriano papunta sa private jet. Ang kanyang mukha ay kalmado, maharlika, walang emosyon. Pinilit niyang tawagin ang kanyang pangalan sa kanyang isipan. Lumingon ka, Eloisa. Lumingon ka. Ipakita mong may mali. Ipakita mong nagsisinungaling ka lang. Ngunit hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglakad, paakyat sa hagdan ng eroplano. Hindi siya lumingon kahit isang beses. Napahampas si Janjan sa salamin. Habang pinapanood niyang lumipad ang eroplano, papalayo sa kanya, papalayo sa buhay niya, naramdaman niya ang tuluyang pagguho ng kanyang mundo. Lahat ay nawala. Ang babaeng inakala niyang iba, ang katotohanang pinaghirapan niyang hanapin, ang pag-asang nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Lahat ay nawala. Dinala ng eroplanong yon sa kalawakan ng langit. Napayuko siya sa manibela. Ang mga balikat ay nanginginig.
habang ang tunog ng eroplano ay dahan-dahang naglalaho sa kawalan. Ang eroplano ni Valeriano ay matagal nang nakalipad, ngunit nananatili pa rin sa isipan ni Janjan ang imahe ng likod ni Eloisa habang papalayo. Masakit. Masakit isipin na ang lahat ng pag-aalala niya, ang lahat ng pagtatangka niyang iligtas ito, ay binaliwala. Ngunit may isang bahagi ng kanyang puso ang tumatanggi pa ring sumuko. Ang mga salita ni Lito, ang journal, ang liham ng hari, hindi maaaring baliwalain ang lahat ng iyon. Hindi ko alam kung anong nangyari doon. Sabi niya sa sarili, pinipilit bumangon. Pero hindi ko kayang tanggapin na ganito lang. May mali. Bumalik siya sa apartment ni Lito. Ang matandang hardinero, na ngayon ay mas maayos na ang pakiramdam, ay naghihintay sa kanya. Nakasakay na ba siya? Tanong ni Lito. Tumango si Janjan, ang mukha ay puno ng pait. Umalis na. At sinabi niya sa akin na kalimutan ko na siya, na isa akong nobody. Napabuntong hininga si Lito. Hindi niya yun sinsero, iho. Pinipilit lang siya. Paano mo nasisiguro? Dahil kilala ko si Eloisa, hindi siya kailanman magiging ganoon at dahil alam ko ang buong kwento. Kinuha ni Lito ang journal at ang liham ng hari. Ito ang katotohanan at ito ang sandata natin. Habang nag-uusap sila, napansin ni Janjan ang isang bagay sa kanyang bulsa. Isang bagay na nahulog mula kay Mariel sa airport. Isang maliit na butones ng kanyang uniforme, may nakaukit na kakaibang simbolo. Parang isang maliit na baging na may 3 dahon. Ipinakita niya ito kay Lito. Naningkit ang mga mata ni Lito. Ito ang simbolo ng lumang pamilya ng mga bankers sa Aranja. Ang mga nagtatago ng mga lihim na pondo ng hari. Bakit nasa kanya ito? Biglang may pumasok sa isip ni Janjan ang mga salita ni Mariel sa telepono noong una silang nag-usap. No, please don't worry about the payment. Ang mahalaga ay ang kalusugan mo. Ang mga bayarin, bulong niya. Ang pera na ipinapadala niya sa taong nag-aalaga sa kanya. Maaaring, sabi ni Lito, mayroon akong hinala. Ang hari ay mayroong isang lihim na pondo sa ibang bansa. Baka ito ang code para sa bank account na yon. Isang account na naglalaman ng mga dokumento at ebidensya. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Janjan. Gamit ang mga koneksyon ng kanyang ama, sinimulan niya ang paghahanap. Isang lihim na bank account sa Switzerland. Matapos ang ilang oras, may nahanap silang impormasyon. Isang bank account na may matinding seguridad. At ang access ay nangangailangan ng isang selyo. Ang selyo ng agila. Ito yung singsing ni Valeriano. Sigaw ni Janjan. Hindi. Mabilis na sabi ni Lito. Ang singsing niya ay peke. Ang tunay na selyo ay ang selyo ng haring namatay. Ang selyo sa liham, iyon ang kailangan natin. And kinuha niya ang liham ng hari. Sa isang maliit na bahagi ng papel, mayroong isang bahagyang nakaukit na selyo. Kinailangan ni Janjan na ibalita ang lahat sa kanyang ama. At sa huli, pati na rin kay Doña Elvira. Umuwi siya sa mansyon, may hawak na folder. Naabutan niya ang kanyang ina na nagrereklamo pa rin tungkol kay Mariel. Janjan anak, huwag mo na siyang isipin. Mabuti na ring umalis siya. Hindi siya nababagay sa pamilya natin. Ma, listen to me. Seryoso niyang sabi. Si Mariel, hindi lang siya isang prinsesa. Siya ang biktima. At si Valeriano, ang nagkunwaring nagligtas sa kanya, ang tunay na pumatay sa kanyang mga magulang. Ibinaba ni Janjan ang folder sa mesa. Lumabas doon ang journal ni Lito, ang liham ng hari, at ang mga impormasyon tungkol sa bank account. Nagulat ang kanyang mga magulang. Nagbasa sila, at habang binabasa nila, unti-unting napawi ang galit sa mukha ni Doña Elvira. Napalitan ito ng takot, at sa huli, pag-aalala. Ito ay isang napakalaking eskandalo, bulong ni Don Ricardo. Kung totoo ito, Janjan,
Nasa panganib ang buhay ng prinsesa. At nasa panganib din tayo, Dad, at si Lito, dagdag ni Janjan. Kailangan nating ilabas ang katotohanan. Kailangan nating iligtas si Eloisa. Nakita ni Doña Elvira ang pagbabago sa kanyang anak. Hindi na ito ang basagulero at pabaya niyang anak. Isang determinadong lalaki na ito, lumalaban para sa tama. Ano ang plano mo? Tanong ni Doña Elvira, ang boses ay seryoso. Hindi natin pwedeng basta-bastang kalabanin ang isang general ng isang bansa. Hindi tayo, sagot ni Janjan. Ang katotohanan. Ilalabas natin ang katotohanan sa araw ng kanyang koronasyon. Sa Arandia, si Eloisa ay nasa palasyo na. Bawat kilos niya ay binabantayan ng mga bantay ni Valeriano. Pinipilit nitong ipakita sa lahat na kontrolado niya ang lahat. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, may nagaganap na plano. Sa tuwing nag-iisa siya, ginagamit niya ang kaalamang itinuro ni Lito sa kanya tungkol sa konstitusyon at tradisyon ng Arandia. Naghahanap siya ng mga kaganapan, mga ritual, mga kailangan gawin ng isang reyna. Isang araw, kinausap niya si Valeriano. Bilang reyna, may karapatan akong magkaroon ng sarili kong privy council. Ito ay nakasaad sa lumang batas. Napakunot ang noo ni Valeriano. Hindi mo kailangan iyon. Ako ang magiging tagapayo mo. Ngunit ito ay tradisyon general, matatag na sabi ni Eloisa. At kung hindi natin susundin ang tradisyon, magkakaroon ng mga tanong ang mga tao. Ayaw man ni Valeriano, ngunit hindi niya maaaring suwayin ang lumang batas na yon. Sumang-ayon ito. Ngunit lihim niyang binantayan ang bawat miyembro ng council na pinili ni Eloisa. Hindi alam ni Valeriano, ngunit sa mga miyembro ng council na yon, mayroong mga matatandang opisyal na matagal nang loyal sa yumaong hari. Mga taong lihim na kinontak ni Lito. Nang gabing iyon, isang package ang iniabot sa kanya ng isa sa mga bagong miyembro ng council, isang matandang babae na matagal ng abogado ng royal family. Sa loob, isang maliit na cellphone na gawa sa satellite. May isang text message na bumungad sa screen. Hindi ka nag-iisa, lalaban tayo. Isang letrang J. Nagising si Eloisa sa araw ng kanyang koronasyon na may kakaibang pakiramdam. Hindi ito takot ni kaba. Ito ay isang matinding determinasyon. Ngayon magtatapos ang lahat. Binihisan siya ng mga alalay sa pinakamamahal na gown na yari sa puting seda, may burdang ginto. Inilagay ang tiara sa kanyang buhok at sa salamin, nakita niya ang isang reyna. Isang reyna na handang lumaban. Sa kabilang panig ng mundo, nasa isang control room si Janjan, kasama si Lito, si Don Ricardo, at kahit si Doña Elvira na ngayon ay matamang nakatutok sa mga monitor. Ang kaba ay kitang-kita sa mukha. Ang buong pamilya Monteverde nagkakaisa sa isang laban na hindi kailanman nila inakala. Nakalive na ang broadcast sa Arandia, bulong ng isang technician. Handa na ang lahat, Sir Janjan. Huminga ng malalim si Janjan. Sana ay maging matagumpay tayo, Lito. Sana ay hindi ko siya binibigo. Hindi, iho, sagot ni Lito. Tapik sa balikat nito. Binibigyan mo siya ng kalayaan, ang pinakadakilang regalo. Naghanda na ang lahat. Sa loob ng Grand Hall ng Palasyo ng Arandia, naroon ang daan-daang bisita, mga dignitaryo, mga maharlika mula sa iba't ibang bansa, at ang mga mamamayan ng Arandia na nagtitipon sa labas ng palasyo, nanonood sa mga malalaking screen. Naglakad si Eloisa sa red carpet, ang bawat hakbang ay puno ng dignidad. Sa kanyang tabi, mayabang na naglalakad si General Valeriano. Ang ngiti nito ay puno ng pagmamalaki. Akala niya nasa kanyang palad ang lahat. Umupo siya sa trono at tumayo si Valeriano sa kanyang tabi. Handa nang magbigay ng kanyang talumpati. Mga mamamayan ng Arandia. Nagsimula si Valeriano, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ngayon ang araw na nagbabalik ang ating tunay na reyna.
Ang reyna na iniligtas ko sa mapanganib na mundo. Kasama ang inyong tapat na general, ang Aranja ay magiging mas malakas kaysa dati. Habang nagsasalita si Valeriano, narinig ni Eloisa ang bawat kasinungalingan nito. Ngunit nanatili siyang kalmado. Ito ang sandali. Nang akmang kukunin na ni Valeriano ang korona upang iputong kay Eloisa, biglang nagdilim ang lahat ng malalaking screen sa loob ng bulwagan. Isang bulong ang kumalat sa mga bisita. Isang teknikal na aberya? Ngunit hindi. Sa sumunod na sandali, biglang lumiwanag ang mga screen at ang bumungad sa kanila ay isang video. Isang video ng isang abandonadong simbahan. At sa gitna, kitang-kita si Janjan. Hawak ang journal at ang liham ng hari. Napatigil si Valeriano. Ang kanyang kamay ay nasa ere. Hawak ang korona. Ang ngiti nito ay nawala. Napalitan ng isang pagkabigla at galit. Anong nangyayari? Bulong nito. Sa screen, nagsimulang basahin ni Janjan ang mga nilalaman ng journal ni Lito. Ang detalye ng madugong kudeta. Ang pagtataksil ni Teniente Valeriano. Ang pagpatay sa hari at reyna. Nagsimulang magkagulo ang mga tao. Narinig ang mga sigaw ng gulat at galit. Pagkatapos, lumabas sa screen ang mukha ni Lito, ang matandang hardinero. Ngayon, nakasuot na ito ng lumang uniforme ng Royal Guard. Ako si Lito, ang natitirang Royal Guard ng kaharian ng Aranja. Sigaw ni Lito. Ang boses ay puno ng pighati, ngunit matatag. Ang mga nasa video ay hindi imbento. Ako ang nagtago sa prinsesa at ako ang saksi sa pagpatay ni Valeriano sa ating hari. Kasunod nito, ipinakita sa screen ang mga dokumento mula sa Swiss bank account, ang mga ebidensya ng korupsyon ni Valeriano at ang kanyang plano na gamitin si Eloisa bilang isang papet na reyna. Naggit-ngit ang ngipin ni Valeriano. Mga traidor! Patayin ang mga screen! Putulin ang broadcast! Sigaw nito sa kanyang mga bantay, ngunit huli na ang lahat. Ang signal ay nakarelay na sa buong mundo. Bago pa man makakilos ang mga bantay, tumayo si Eloisa mula sa kanyang trono. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at awtoridad. Tiningnan niya si Valeriano. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. General Valeriano, malakas niyang sabi. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan, puno ng kapangyarihan na kailanman ay hindi pa niya ipinapakita. Sa ngalan ng aking ama, ang hari, at ng buong kaharian ng Aranja, hinahatulan kita sa salang pagtatataksil. Napanganga ang lahat. Para namang isang kidlat, mabilis na kinuha ni Valeriano ang baril mula sa ilalim ng kanyang suit. Itinutok niya ito kay Eloisa. Kung hindi ko makukuha ang korona, walang sinuman ang makakakuha nito. Wala. Sigaw nito. Ngunit bago pa man niya mahila ang gatilyo, may isang figura ang biglang sumugod mula sa likod ng entablado. Si Janjan. Nakita ni Eloisa ang mga mata nito. Walang takot. Puno ng pagmamahal. Nagtago pala si Janjan sa likod ng entablado. Nagkunwaring isang miyembro ng crew ng broadcast. Umaasang makalapit. Hinarang ni Janjan ang sarili niya. Sa harap ni Eloisa, itinutulak ito palayo. Bang! Umalis ang isang putok mula sa baril ni Valeriano. Nagsigawan ang mga tao. Ngunit hindi tinamaan si Janjan. Ang bala ay tumama sa isang malaking chandelier sa kisame dahilan para ito ay manginig. Kasabay nito, biglang sumugod ang isang grupo ng mga sundalo mula sa likod ng bulwagan. Sila ang mga loyalista sa hari na lihim na nakipag-ugnayan ni Lito. Arestuhin ang traidor, sigaw ng pinuno ng mga sundalo. Nagpumigla si Valeriano, ngunit mabilis itong dinakip. Sa gitna ng kaguluhan, magkaharap sina Eloisa at Janjan. Ang buong palasyo ay puno ng ingay, ngunit sa kanilang dalawa, tila huminto ang mundo. Si Janjan, ligtas. Si Eloisa, ligtas. Ang mga mamamayan
ay sumisigaw ng kanyang pangalan, Reyna Eloisa, Reyna Eloisa. Nagtamo sila ng tagumpay, ngunit sa gitna ng selebrasyon, isang tanong ang nanatili sa kanilang mga mata. Ngayon na malaya na siya, ngayon na siya na ang reyna. Ano na ang mangyayari sa kanila? Lumipas ang ilang linggo. Ang kaharian ng Aranja ay dahan-dahang bumabangon mula sa mga anino ng nakaraan. Si Reyna Eloisa ay nagpatunay na siya ay isang pinunong matalino at mapagmahal. Sa tulong ng kanyang bagong Privy Council na kinabibilangan ng mga matatandang opisyal na tapat sa kanyang ama at ang abogadong tumulong sa kanya, sinimulan niya ang reforma sa kanyang kaharian. Hindi na siya ang prinsesa na nagtatago sa ilalim ng uniforme ng katulong. Ngayon, siya ay isang reyna na may sariling tinig na naglalayong maghatid ng kapayapaan at katarungan sa kanyang mga mamamayan. Si Janjan ay nanatili sa Aranja. Naging malaking tulong siya sa pag-organisa ng bagong sistema ng impormasyon ng palasyo, gamit ang kanyang mga kaalaman sa teknolohiya at negosyo. Ngunit sa tuwing magkakasama sila, nararamdaman niya ang isang pader na unti-unting lumalaki sa pagitan nila. Siya ang reyna, siya ang may responsibilidad sa buong bansa, at siya, isa lang siyang ordinaryong tao mula sa Pilipinas. Isang hapon, nakita ni Eloisa si Lito sa hardin ng palasyo. Inaalagaan ng mga rosas. Nilapitan niya ito. Lito, sabi niya, nagawa natin. Ligtas na ang Arandia. Dahil sa iyo kamahalan, ngumiti si Lito. Isang ngiting punong-puno ng pagmamalaki. Ikaw ang tunay na reyna. Ang iyong mga magulang ay ipagmamalaki ka. Ngayon na tapos na ang lahat, sabi ni Eloisa. Ano na ang gagawin ko? Ngayon kamahalan, sagot ni Lito. Ngayon ka na magsimulang mamuhay para sa iyong sarili. Nakuha mo na ang hustisya para sa iyong mga magulang, na itatag mo na ang kapayapaan sa Aranja. Ngayon, hanapin mo na ang iyong sariling kaligayahan. Ilang araw pagkatapos nito, dumating sina Doña Elvira at Don Ricardo sa Aranja. Hindi na sila dumarating para sa negosyo, kundi para suportahan ang kanilang anak. Nang makita ni Doña Elvira si Eloisa, hindi ito ang reyna na may korona ang nakita niya. Nakita niya ang isang babaeng nagligtas sa buhay ng kanyang anak. Eloisa, sabi ni Doña Elvira, ang boses ay malumanay. Gusto kong mag-sorry sa lahat ng masasakit na salita ko, sa lahat ng paghuhusga ko. Hindi ko nakita ang tunay mong halaga. Niyakap ni Doña Elvira si Eloisa, isang yakap na puno ng pagmamahal na ngayon niya lang naramdaman mula sa ina ni Janjan. Maraming salamat po, Doña Elvira, sabi ni Eloisa. Huwag ka nang mag-alala kay Janjan, dagdag pa ni Doña Elvira. Napakalaki ng pinagbago niya dahil sa'yo. Kung saan siya masaya, doon kami. Ano man ang desisyon mo, Eloisa, sana ay maging masaya ka dahil karapat-dapat ka. Sa harap ng lahat, sa isang formal na pagtitipon, inihayag ni Reyna Eloisa ang kanyang desisyon. Ako, si Maria Eloisa de Aragon, ay handa nang mamuno sa inyo, malakas niyang sabi. Ngunit hindi bilang isang absolutong reyna. Nais kong magtatag ng isang bagong sistema ng pamamahala. Isang constitutional monarchy, kung saan ang tunay na kapangyarihan ay nasa inyong mga kamay. Sa pamamagitan ng isang binutuhan na council, ako ang magiging simbolo ng ating kaharian. Ang tagapagbantay ng ating tradisyon at kultura. Ngunit ang desisyon ng bansa ay magmumula sa mga mamamayan. Nagsipalakpakan ng lahat. Isang bagong simula para sa Aranja. Pagkatapos ng seremonya, naglakad si Eloisa patungo sa hardin. Nakita niya si Janjan, nakatanaw sa malayo, malapit sa fountain. Alam niyang paalis na ito. Lumapit siya. Aalis ka na ba? Lumingon si Janjan. Ang kanyang mukha ay malungkot. Oo, tapos na ang laban. Hindi na ako kailangan dito. Ikaw ang reyna. At ako ay mula sa Pilipinas. Janjan, sabi ni Eloisa. Lumapit ito
at hinawakan ng kanyang kamay, ang init ng kanyang balat ay agad na nagdulot ng kuryente sa kanilang dalawa. Hindi sa kung saan tayo nanggaling ang mahalaga, hindi ang korona o ang titulo. Ang mahalaga ay kung nasaan ang puso natin. Tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang bahay Janjan, hindi ito isang lugar. Ito ay ang mga taong kasama mo. Ito ay ang puso mo. At ang puso ko, nahanap na ang tahanan nito. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Janjan. Ang sakit na naramdaman niya ay unti-unting nawala. Ang ibig mong sabihin, bulong niya. Oo, sagot ni Eloisa. Handa akong ibigay ang lahat. Ang titulo, ang kapangyarihan, basta't ikaw ang kasama ko. Nasaan ka man, nandoon ang tahanan ko. Niyakap ni Janjan si Eloisa ng mahigpit. Kahit saan, basta kasama ka, aking mahal na Reyna. Inangat ni Eloisa ang kanyang ulo. Tiningnan niya ang mga mata ni Janjan, mga matang puno ng pagmamahal. Hindi na ako si Mariel na takot sa mundo, sabi niya. At hindi na ako si Prinsesa Eloisa na sunod-sunuran. Ako ang Reyna na pumili ng sarili niyang kapalaran. At pinili ko ikaw. Hinalikan niya si Janjan. Isang halik na nagsasabi ng lahat. Isang halik na pinagsama ang dalawang mundo, dalawang puso, at dalawang kaluluwa. Magkasama silang lumabas sa hardin. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak, naglalakad, tungo sa isang bagong simula. Hindi na sila Reyna at commoner, kundi dalawang taong natagpuan ang tunay na halaga ng kanilang sarili at ang pag-ibig na lumampas sa lahat ng mga hadlang at hangganan. Sa kanilang paglakad, ang hinaharap ay hindi na isang misteryo, kundi isang paglalakbay na handa nilang harapin ng magkasama. Ang kanilang pag-ibig na ipinanganak sa gitna ng kasinungalingan at panganib ay naging patunay na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa korona kundi sa puso.